Tapos na po yung canvassing ng Kongreso at tulad ng ibinalita ni Tina Panganiban Perez, lumalabas na sa pagka-vice-presidente, ang mas maraming boto po ay si Congresswoman Leni Robredo. Kasama po natin siya ngayong gabi. Madam Congresswoman, magandang gabi po at congratulations na ba ito? Ano po ang naiisip ninyo? Ano po nararamdaman ninyo sa mga sandaling ito? Magandang gabi, Mike. Magandang gabi po sa lahat na nanonood sa atin ngayong gabi. Masayang-masaya po tayo kasi hindi po natin inaasahan na matatapos yung canvassing ngayong araw. Nandito po ako sa Naga ngayon, kasama po yung aking pamilya kasi birthday po ng asawa ko ngayon, 58th birthday niya. Katatapos lang po ng misa, kaya po andito po kami sa sementeryo nung pumasok po yung balita na natapos na yung canvassing. Kaya sa akin naman po parang ano ba naman yung chances na sa birthday ng asawa ko matatapos yung canvassing. Pero ibinigay niya po, napaka-meaningful po sa amin, napakahalaga nung pagtanggap ng balita dahil po sa timing ng pagtatapos nito. Magandang regalo pong binibigay niyong ito kay Secretary sa kanyang kaarawan, Madam Congresswoman. Baka raw maghain po ng election protest yung kampo po ni Senador Bongbong Marcos. Handa na ba kayo? Inaasahan naman po natin ito dahil nung nagsimula po tayong mag-lead doon po sa quick count ng PPCRV, pati na po doon sa COMELEC, very vocal naman po sila na maghahain sila ng election protest. Pero yung mahalaga po sa akin, na nung nangyayari po yung canvassing ng Congress, yung sinasabi po nila dati na may mga discrepancies ito sa hawak nilang COCs, na-disprove po na hindi totoo yung kanilang sinasabi. Kasi pinakita naman po na kung ano po yung hawak nilang COCs, pareho po yun ang COC na hawak namin, pareho po ng COC na binilang ng Board of Canvassers. Ito din po yung COCs na galing din sa yung resulta din po na galing sa COMELEC. Kaya pinapakita po na yung maraming aligasyon nila nung una, hindi naman talaga totoo. Opo, Congresswoman, hingi po ako ng paumanhin sa susunod na tanong. Kayo ba iiyak nyo lang o naiiyak kayo sa puntong ito? Pakisabi nga sa amin yung totoo, please. Hindi po. Alam niyo po, wala pa po akong tulog mula kagabi. Nagbiyahe po ako overnight. Pagdating ko po dito sa Naga, kasama ko po yung mga anak ko. Sunod-sunod na po yung okasyon kasi yung mga officials po namin dito nag-take oath. Nasunod-sunod ako po yung lahat na administering officer. Mula po sa pagbiyahe, wala pa po akong pahinga. Makakapahinga pa lang po ngayong gabi at palagay ko tahimik na yung aking tulog dahil kahit papano, parang may isang step na naman po tayong na-hurdle. Opo, may tatanong po si Vicky Morales. Congresswoman, congratulations po sa inyo. Naalala ko po noon nung single digit pa kayo sa mga survey na lumalabas bago mag-eleksyon. At ngayon, eto po kayo na po ang talagang opisyal. Nakikita nyo ba yung kamay ng yumaon yung asawa dito sa tagumpay nyo ngayon? Actually, Vicky, hindi lang sa tagumpay, pati po yung umpisa na kung ako lang yon, marahil hindi ko tatanggapin yung hamon. Yung lahat po nakakakilala sa akin dito, talagang very reluctant ako. Kahit po nung pagkandidato ng Congresswoman, yung mga kababayan ko po andito kasama ko ngayon, alam po nila, saksi sila, na talagang naitulak lang nila ako sa isang sitwasyon na tingin nila ako yung makakasalba. Mas lalo na po ngayon na pagka-vice presidente, parang kung ako lang yon, hindi ko siguro tatanggapin. Pag binabalikan po natin bakit ko ba tinanggap, marahil po dahil yun sa asawa ko. Hindi lang sa kanyang paggabay, pero sa halimbawang ibinigay niya sa amin, na kahit mahirap yung sitwasyon, pag tinatawag tayo magsakripisyo para sa bayan, wala tayong karapatan tumalikod dito. Ano naman ho yung gusto niyong sabihin sa mga anak niyo na alam ko nung una talagang ayaw kayong payagan na sumabak dito sa labang ito? Alam niyo po, napakaswerte ko sa aking mga anak. Napakahirap po ng pinagdaanan nilang proseso bago nila binigay sa akin yung kanilang pahintulot. Pero yung oras pong binigay nila yung kanilang pahintulot, talaga pong 100% yung kanilang suporta sa akin.
Yung aking pong panganay na anak nag-resign sa trabaho para po full-time, tulungan ako. Yung dalawa po, si Tricia sa si Jillian, kahit po nasa eskwela. Bawat paglabas nila sa eskwela, diretso sila sa rally para i-represent ako. Yung kanila pong weekends, instead na inaaral nila, nire-represent ako. Talaga pong yung investment po nila sa laban na to, grabe. Kaya ito po yung pagkapanalo po natin. Palagay ko po hindi lang ako yung parang pakiramdam na nanalo. Hindi lang po yung mga anak ko. Pero yung marami pong nagsugal ng kanilang oras, ng kanilang pagod para po mag-volunteer at tumulong sa aking kampanya. Nagkausap na ho ba kayo ni incoming President Rodrigo Duterte at pinag-usapan niyo ba kung anong posisyon yung inaasam niyo sa kanyang gabinete? Hindi pa po, palagay ko po napaka-premature pa. Hindi pa naman po ako napoproklama hanggang po ngayon kahit po tapos na yung canvassing, hindi pa naman po ako napoproklama. Kaya siguro po hihintayin ko po yung aking proklamasyon bago po pumunta ako sa kanya para po magbigay ng aking kortesiya. Ayoko naman pong pangunahan yung proseso. Kasi kahit po meron kaming numero, unofficial naman po yun. So sabi ko po, hihintayin ko talaga matapos yung canvassing ng Kongreso, hihintayin ko pong maproklama ako siguro po sa darating na linggo bago po ako pumunta sa kanya. Si Pangulong Aquino, nakausap niyo rin ba? Madalas naman po kami nagkakausap dahil niya po? marami pong trabahong pinag-uusapan. Ano naman po, mga nakaraang araw po, kinakamusta niya po yung canvassing, sinabi ko naman po na marami sa akin tumutulong, yung abogado, yung legal team ko in place, yung mga watchers po namin in place. Ano naman po, madalas naman po kami nag-a-update kung ano na yung nangyayari. Parati niya pong ina-assure sa akin na kung meron siyang maitutulong sa akin, nandyan lang siya, naghihintay. Ako naman po, very appreciative po ako sa kanyang paggagabay, very appreciative po ako sa lahat na tulong na binibigay niya. Excited ba kayo makatrabaho si incoming President Duterte? Oo naman po. Klarong-klaro po na yung taong bayan talagang binigay yung mandato sa ating pong susunod na Pangulong Duterte. Obligasyon ko po, hindi lang bilang susunod din na magiging pangalawang Pangulo, pero obligasyon ko po bilang Pilipino na ibigay po yung 100% support ko sa kanya. Kasi yung kanya naman pong success, hindi naman yung para sa kanya lang. Pero yung success niya po para po yun sa buong bansa. Marami pong naging mahirap po yung eleksyon, naging very divisive. Kinakailangan pong mag-rebuild tayo bilang isang bansa. At kailangan po ni President Duterte yung ating pong tulong lahat. Okay, sige. Panghuling maiksing mensahe para sa ating kababayan. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat pong naniwala sa atin. Sa lahat pong kahit nung umpisa na talaga pong nag-umpisa ako sa wala, nung sad-sad pa po ako. Talagang naniwala na po sa akin, tumulong, marami po tayong volunteers na talagang kahit po hindi ako personal na kilala, nag-devote po talaga na napakaraming oras para po ipaglaban yung ating kandidatura. Hanggang po ngayon, kahit po tapos na yung eleksyon, andyan po sila. Kahit po mahirap din para sa marami sa kanila, andyan sila nag-aabang, andyan nagbibigay ng suporta. Hindi po ito naging posible. Yung laban ko po, napakahirap na laban kasi nag-umpisa po ako sa wala. Kung wala po sila lahat na naniwala sa akin. Alright, maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Leni Robredo.